hindi po napirmahan ng Pangulong Bongbong ang ating pambansang budget. Kasi dapat po, nung huling tayo ng programa, na-expect natin na 20 ng Disyembre. Kung 23 na po ngayon, ano ho bang balita ninyo sa Kamara? Kung mapipirmahan ba ng Pangulo? At kasi ako nakikita ko, mas magiging malaking problema kung hindi po malagdaan ng Pangulo ang ating pambansang budget bago matapos ang taon. Napipirma naman siguro, Jen. Pero kaya siguro nabalam dahil nga sa maraming mga sektor ang nag-react. Dahil nga sa naging final form nung budget pagkatapos na isumite yung bicameral conference report. Isa sa mga nag-react, nagbigay ng, may titulo yung kanilang manifesto, Luwakan Manifesto. Ito ay ginawa, pinirmahan ng retired and concerned members ng AFP Gen. Ay, opo. Ng PNP, uniform personnel, UP Vanguard, at ilan pang mga concerned citizens ng ating bansa. Na karamihan nga talaga ay nasa militar, PNP, at meron ding nanggaling sa civil society. Ang bilang ng mga signatories dyan, 193. Ganun karami doon, no? Palagi ko, hindi naman pwedeng hindi bigyan ng atensyon nyo sapagkat doon sa kanilang sulat, ito ay sulat manifesto na ipinadala nila sa ating Pangulo ng Bansa din, President Bongbong Marcos. At doon ay binanggit nila yung mga ilang bahagi ng kanilang sulat. Sabi nila, halimbawa yung unjustified budget increases, sabi niya, kasi yung mula doon sa NEP din, yung NEP ito yung National Expenditure Program. Pagkaraniwan, isinusumiti yan ng Pangulo sa Kongreso. Yun ang magiging basis ng pambansang budget. Pambansang budget. At yan nga ang pagtatalo ng dalawang kapulungan. Nakita nila na yung Senate budget na nakalagay sa NEP ay 12.8 billion lamang. Pagkatapos ng Bicam-Gen, ito ay na-increase sa 13.9 billion. Sa Makati, sabi nila, merong 1.1 billion na increase. Tinaas. Gusto nilang malaman, bakit nagkakaganon? Sa House naman kanya, sa House of Representatives, ang original na budget na nasa NEP, 16.3 billion. Bakit ka naging 33.6 billion? Naging times, 200 taon. Merong increase na 106% o 17.3 billion. Grabe. At tapos ang DPWH budget, yung original na nakaporma dyan, 825 billion lang. Isang trillion mahigit. Nauwi sa 1.1 trillion. Laki niyan, ano? O increase of about 35%. Ayun, bukod doon, may sabi sila, bakit ninyo isiningit yung akap? Ang inaano nila, tinatanong nila yung BICAM conference sapagkat doon sa NEP kanya, miski sa pagtatalo ng dalawang kapulungan, nung dinideliberate yung budget, mapa Kamara, mapa Senado, wala naman yung item ng akap na yan. Bigla na, ba't biglang nasingit ito? Bigla sumulpot. So, merong sumulpot na 21 billion naman sa House of Representatives, bali dagdag ito. At 5 billion naman sa Senado. Pinaghati pa pala, no? So, kung tutusin, kasi... Kaya pala 26 billion, Kong. 26 billion na ano. Ngayon, ang problema kasi dito na ito diniscuss na natin initially ito, Jen. Kasi yung AKAP ay para sa acronym ito, di ba? Ayuda para sa parang kapus sa kita. Kapus sa kita, ang tinatarget daw nila yung near poor. Ang problema dyan, alam mo, pagdating dyan, di kahon yung near poor eh. Hindi basta-basta sinabi mong near poor eh. Merong pamantayan ito eh. Hindi ganun na. Paano nila tatargetin ng near poor na sila lang? Halimbawa, yung mga leaders namin sa House of Representatives, o leader ng Senado halimbawa, pumunta sa isang komunidad at namigay. Ibig mo ba sabihin lahat ng nabigyan nandun doon sa kalagayang near poor, kapos ang kita? Paano ko sabihin ng lahat na base sa kanilang sariling pantaya, pare-pareho naman tayong kapos, ha? Oo nga naman. Palagay mong gano'n ang pantaya nila. Pare-pareho tayong kapos. Bakit 10% lang nung aming komunidad ang nabigyan nyo? Paano yung 90%? So, hindi magiging malinaw ito. Pagkatapos, ano yung mekanismo dito?
Yung ang mekanismo, kasali na yung pamantayan dito. Opo. Sino kumuha? Sino nag-target? Baka mamaya mga puro kaalyado nyo yung binigay nyo, hindi yung maalis yun. Kamag-anak. Pagkatapos yung puntong i-audit mo na yan, paano i-audit yan? Ay, kaya masama ang loob nito. Parang nakikita ko medyo masama ang loob nila kasi sa harap ng pagtaas na binabanggit natin, Jen, Opo. Opo. nakita naman nila yung deduction sa mga ahensya na nakatutok naman doon sa mapangkaraniwang mamamayan. Halimbawa, Aha. Department of Agriculture, Nako, number 1 yan. binawasan ng 20 billion. Hala, Mhm. laki. At teka muna kanya, anong magiging impact naman sa farming itong, bakit mababawasan ng 20 billion? Pagkain yan ko. Department of Education, 22.5 billion ang tinanggal. Importante din yan. Hindi ba, Mahirap ang yan. kalidad ng education natin dyan, bumagsak na nga eh. Totoo po. Oho. Magbabawas ka pa ng 22.5 billion, sabing ganun, magiging magiging laban dun sa provision ng saligang batas na nakalagay sa Article 14 na sa bawat budget kinakailangan magkaroon ng pinakamalaking priority budget, the highest prioritized budget, education. Oo. So bakit ngayon dito tinanggalan mo ng 22.5? Department of Health dyan, tinanggalan ng DOH. 25.8 billion. Mahalagang departamento. Department of Labor, Nelson, Opo. binawasan ng 18 billion. Oo. Department of Social Welfare, DSWD. Opo. sa taya nila 97 billion, although sa record ni Senator Amy, 94 billion. Palagay mo na lang Malaki pa 95, malaki pa rin yung... Almost 100 billion pala po, ano? Dito makikita mo, Mhm. ano ba yung pangkaraniwang sinaserbisyo ng Department of Welfare? Hindi, mahihira. Opo. DSWD. Kalagidad. Oo. Nandyan yung mga 4Ps. Yan, opo. Nandyan yung mga programa na pagka mag-graduate ka na para hindi ka mabitawan ng pag may bibigay pa rin sa yung mga kung ano, mga livelihood. Opo. Mababawasan yan necessarily. Oo. Department of National Defense, Ayan, importante kinaltasan pa. ng 15 billion. Yun. Oo. Oo. So, ito yung ano nila, ito yung pinoproblema nila. Ngayon, Jen, kung halimbawa pipirmahan ng Pangulo ang meron sa balita nakalagay pipirma ng Pangulo December 30 yata. Yun na nga po ko, batay doon sa pinalabas ng PLNO. Oh. Kung halimbawa itong pinag-uusapan natin na itong concern nitong Luwakan Manifesto na to, kunwari sabihin ng Pangulo na di bali, bibito ko na lang. Oho. Bibito. Line bill. Line dito. Pwede rin yun. Aha. Oho. Paano yung kinaltasan? Oo. Paano yung dapat mong ibalik? Ayun. Hindi mo na magagawa yun eh. Kasi tapos na yung tapos na yung Yung deliberation plenary debate. Yes po. Total. Meron ng report ang BICAM Oho. at nakasubmit na doon. Mhm. Ngayon, ang magiging problema rito, pag inihalo natin sa diskusyon natin ngayon, Opo. yung pagkakakaltas ng PhilHealth fund Opo. na 97 billion din po yun. hindi, parang 74 74, tapos billion. po, 74 billion. Opo. Medyo may konting may konting Oh. may emotional issue doon.